God bless you, beloved Captain Ikignaw. Salamat sa ating malang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin po tayo. Nagilang Diyos, sa maraming salamat sa habag-atawa mo sa amin. Salamat sa araw na to, sinamasama mo kami sa iyong bahay-sambahan upang purihin ka namin, pasalamatan, sambahin sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Thank you so much, Lord. We're so grateful to you, my loving God. Our loving God, to bring us here safely. Thank you so much for the sweet Holy presence, so touching our heart and moving our midst, for the great anointing of the service, Lord. That's from the choir, the testimony that we hear. Thank you so much, this musician. This moment, I miss you, God, to bless and anoint the servant, to live in the midst of the brethren, open their understanding, and let them believe and bind Satan us out. Hindrances right in our midst to the first leading prayer of the pastor. But will meet at the time, prophet of God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise. Glory, honor, thanksgiving, and majesty on it, our loving God, our Son, Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved evangelist. Will this Almeida and time prophet of our loving God, and remember and cherish the blessed memories, precious teaching, beloved son, pastor. Dina kong Almeida and all beloved children, all blessed Almeida family, and English to my beloved wife, my children, my co-workers, my co-professors, to all of you, mga minamahal, at sa ating mga webcast viewer, sa akong mga beloved wife, Sister Nini, Happy Mother's Day po sa heart. Ingat man. Happy Mother's Day po sa aking beloved wife, sa lahat ng mga kapatiran diri ng mga ina ng tahanan. Happy Mother's Day po sa inyo. At especially sa atong beloved son, Pastor Lina Almeida, sa lahat ng mga beloved children naging ina ng tahanan, sa lahat-lahat sila po, from sa panganay ng anak, hanggang sa lahat ng mga pababa ng mga anak, hindi ko na mabanggit isa-isa, napakarami nila. Sa lahat ng alam ko, alam sila yung mga ina na rin ng tahanan. Kaya sa lahat ng mga beloved children, naging ina, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Maminal, kung nakikinig man kayo, salamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya sa lahat ng mga beloved Finest Choir, Dutch Choir, mga kapatiran nga nag-great sa beloved wife ko, nagbigay ng cake, salamat po sa inyo. Amen? Sa inyong pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. At na-surprise na kami dahil kahabagan ng Diyos, may dumating din nga kay kanina. Kaya galing po sa isa ka-anak natin, beloved pastor, ay gigreet po beloved wife ko na atin ni Happy Mother's Day. Galing pa ng Manila yun, Nalumo pa dito, napunta ng Cagayan. So, hindi tayo karapat-dapat. So, mga beloved children, sila po ay pinaparating nila yung pagmamahal nila sa mga manggagawa. Mga minamahal, sakit sa pag-grade, special delivery nga cake, pinagpala tayo. Amen ba? Kaya dapat lang batiin natin yung mga nanay. Amen. Parang malungkot man yung mga nanay. Malungkot ba kayo? Maligaya ba kayo? Parang hindi sila maligaya. Tungkol siguro sa init. Mainit, kaya hindi na makasmile dahil puro lang. Ito nga, gabing inita, pinapapalong ko na ito, maglupad yun. Yan, kada yan. Pasensya na kayo kay El Nino. Ipag-pray natin na mawala yung El Nino. Ibabalansin ng Diyos, hindi lang puro init, may ulan din. Kasi sabi ng Pinominon ito, talagang abutin pa daw ito ng mga 6 months. Grabe, sa ibang lugar, tag 45 degrees na. Celsius, din sa atin, siguro mga 42 siguro to. Grabe init. Salamat na lang dito kay may hangin, may mga kahoy. Kung sa Middle East ka, nako, yung sila nga, yumit, grabing inita. Muna marang masusunog ka doon. So, mamaya yan ang bunga ng climate change. Iba na yung climate ngayon, mga minamahal. Imbes nga tag-araw, dua ka bulan lang, sunod, naging init na. Grabe ng panahon ngayon, hindi na maintindihan.
Ngayon, yung tinitingnan ng mga scientist, binabantayan nila yung palagi pa umiikot. Umiikot yung malaking bato. Yung asteroid, malaking bato. Nag-fast approaching sa Earth. Yan ang binabantayan nila. Ngayon nga, tumama yan sa Earth natin. Nako, masunog tayo at mawasak yung ating mundo. Pero sa prayer, wala imposible. Pigilan po ng Diyos yan, mga minamahal. Amen? Amen? Noon, nag-decree malapastor na itong El Nino, anong taon yon? Girebuke ni malapastor nga, ang El Nino mawala. Kasi sa grabing kainit, maghirap ang tao. Nawala po. Kaya wala imposible sa prayer ng propeta ng ating Malapanginoon. Bagyo, hininto, lahat. Mga bumpa ni Saddam Hussein, mga chemical weapon noon. Suspended in the air. Nagtataka yung CNN, bakit nagsuspended in the air yung mga missile dahil sa prayer ng propeta ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinagpala tayo dahil ating pastor, hindi lang ordinaryong pastor, kundi he is a prophet, he is an apostle, he is a preacher, an evangelist. Kaya the fivefold ministry na sa kanya, pinagpala tayo ng ating Panginoon. By means of the prayer, unang prayer, tayo po ay pinagpapala ng Diyos, pinagpala tayo, binago ang buhay natin, pinagaling ating karamdaman, at grabe hibala sa ating buhay, katugunan sa madalangin, kagalingan ng karamdaman, hindi po basta-basta po yun, mga minamahal. Kaya we prove in ourselves, no doubts, na tayo ay sa buong katotohanan at ang Diyos natin, kasama natin, buhay, tumutugon sa mga dalangin. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Yung aking mensahe sa araw to ay palagi naman to, every year mag-celebrate tayo ng Mother's Day. Pero ito naman, iba naman to. Mother's Day message, ito ideas lang. Mother's Day message, ideas. Parang mayroon nang itawag na ipaunawa ko sa inyo mga unusual, powerful option. Sa Biblia, mga unusual ba, mga kakaiba. Hindi karaniwang na pangyayari nga nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa mga tao unang panahon. Katulad ng a woman, a widow. Ang babaeng bao, the widow, nga may isang anak na may sakit. Unang panahon, in the ancient world, ang widow yung babaeng bao. Sa 1 King chapter 17, ihanda lang verse 8 up to 16. In the ancient world, the widows were known for being impoverished. Ang ibig sabihin ng impoverished, talagang tumikpor, talagang maghirap siya. God, ang Diyos umutos kay Prophet Elijah. God tells Elijah, who was fleeing from Ahab. Lumaya sa kay King Ahab, grabe ka. Within 3 years time, 3 years nga walang ulan. Yun, El Nino. Imagine, grabe pala ng El Nino. 3 years nga walang ulan. Sa unang panahon sa buong daigdig, especially sa Israel, nagkaroon ng grabing kahirapan. Grabing kahirapan. Kahit si Prophet Elijah, umalis to sa panahon ni King Ahab. Kaya inutusan siya ng Diyos. Umalis siya to seek provision from the Gentiles. Yung babaeng widow nga taga Saripta, Gentile siya, hindi siya Israelita. Inutusan siya ng Diyos. Doon pa hihingi ng provision, pagkain, tubig mainom. Whom he had already commanded to help Elijah. Tusan pa siya. Inutusan siya ni Elijah, tulungan si Elijah. In a 3.5 years drought, grabe, had caused a famine in the land. An incredible hardship for all. Grabing kahirapan. Nakikinig ba kayo? Grabing famine, gutom. 3.5 years nga drought. Dito sa Pilipinas, pag abuti ng 3.5 years nga drought, it caused great famine. An incredible hardship. Mga matay yung ating mga tanim. Palay, mais, gulay. Mga like in the Israel sa unang panahon. Pati si Prophet Elijah na naghanap ng provision, matulungan siya.
Pumunta doon sa sarip nga Gentiles, nga widow, babae. Ang widow ay isa ring ina. Amen. He's a mother with one son. Naghirap din siya. Ngunit ito, kamunang sabi ko yung wali, it's unusual, kakaiba, ibang klase, nga powerful option. Kung paano ginawa ng Diyos na buhay si Prophet Elijah sa magitan ng babaeng bao, nga isa ring ina nga may isang anak. Nga tagutom, within 3 years aniyak, nag-cause ng famine in the land, incredible hardship for all. So dito, the scripture tells us that the woman was gathering sticks. Mga lipak ba? Anong tawag din ganun sa stick? Lipak na yun? Ilunggog yapo na. No? Ginapakita dito is a great potential evidence of her poverty. Nang mumulat na lang ng mga stick, ng mga kahoy, pang sugnod. So, talagang nakita natin ebidensya na grabing poverty, kahirapan sa lugar na yan. So that she could prepare the last handful of flour she had left for herself and her son. So that we may eat it and die. Nanguha ng mga pangsugnod stick para iluto sa katapusan nga isa na lang kakumkum, handful of flour. Arina, ito naiwan sa kanila kasama niyang anak. At sila, pag kinain at linuto, sila po'y pagkasunod ng araw, mamatay na. Amen? Amen? So, dito sabi ng 1 Kings, pag-ibasa ba din, 1 Kings chapter 17, verse 12. Iluksuhan muna natin yan. Praise the Lord. Sa aklat ng unang hari, kabanata 17, ang talata ay 12. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y walang kahit munting tinapay, kundi isang dakot ng harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Isipin mo, patpat pala yan sa Tagalog, yung mga stick. Mulot. Lutuin nila, sinabi kay Elijah. At sa sunod, sila po ay mamatay na. Amen? In her desperate situation, desperadong sitwasyon, she focused on a little, maliit lang, siya instead of what God might provide. Sa grabing kahirapan sa sitwasyon nila, she focused, tinitingnan niya ang maliit. Maliit na lang nga arena at oil nga makaligtas sa kanila. Instead of what God might provide. Wala siya kasi, wala siyang panampalataya, Gentile siya. Na dapat, titingnan niya kung paano ang Diyos gumawa ng himala, na paano sila i-provide at pakainin ng Diyos within 3 years and a half. Ngunit, ang Diyos alam niya ang mangyari sa buhay natin, hindi papayagan tayo ng Diyos nga bukas makalawa, mamatay tayo. Amen ba? Pakinggan nyo to. It is very unusual nga mga powerful option sa Biblia paano sa liligtas ng Diyos sa kahirapan. Kuminsan kasi tayong Kristyano, pag wala na tayong natira, parang takot na tayo. Dito lang tayo nagpo-focus. Bukas, wala na akong pera, wala na akong bigas, wala na akong pangbayad, at doon na lang. Lutuin ko to, hindi na malaman. Iniisip natin, saan na tayo magngutang, saan tayo mag-loan, saan tayo maglending, saan tayo mag-5-6, saan tayo hindi natin malaman. Katulad sa babae na to. She focused on a little, she had instead of what God might provide. Limutan niya. Ngunit hindi nakita nga paano ang Diyos kumilos sa buhay niya. Itong babae taga Sarepta ay Gentile, hindi siya Kristiyano. Wala siyang panampalataya. That's why, inutusan ng Diyos si Elijah, subukin ang kanyang panampalataya upang pag ginawa niya ito, sa katapusang pagkain mamatay na siya,
bubuhayin siya ng Diyos. Amen ba? Elijah command the woman to make him a small cake from the flour first. Inutusan siya ni Prophet Elijah, lutuan mo ako una ng cake. Yung flour na ganito na lang kalaki, isang dakot, isang kumkum kung sa Bisaya. A little flour in her hands. Lutuin mo ng cake. Lutuin ng cake. Ano, hindi, wala man nung cake yun. Para hot cake lang siguro. Maliit lang sa oven. Elijah command the woman to make him a small cake. Small cake nga. Hot cake. From the flour first. Unahin mo. Ako. His request for food and water during the famine. Likely, put this down Jewish. Hindi man siya Jewish Financially, challenge woman in an awkward position. Ang ibig sabihin, yung request ni Prophet Elijah sa isang babae ay hindi naman sa Jewish, hindi naman sa magtotoo, hindi naman sa Kristiyano, nga pakainin siya, lutuin siya, painumin siya. Sa oras ng kahirapan, famine, tagutom, last harina at oil na lang, nag-request pa si Elijah to challenge the woman, the widow. Nga ang babae naman, walang-wala na, last na lang. Financially challenge a woman in an awkward position. Ano ibig sabihin ng awkward? Mahirap na sitwasyon. Siyempre, last arena na lang I-challenge mo pa, oy, lutuan mo ko una. Painumin ko ng tubig. So awkward nga challenge po yon. Kumbaga, sabihin ng babae, grabe naman nga propeta. Propeta Alam niya, wala na kumakain. Lutuin ko to, pati sa anak ko, mamatay na kami pagbukas I-challenge pa kung lutuan ko pa siya una. Siya pa unahan ko luto. Pag naunahan ko siya luto, paano naman kami? Nakikinig ba kayo? So, very awkward ang challenge ni Prophet Elijah sa isang babaeng bago. Ngunit, mga minamahal, pinili ng Diyos, God chose her for a purpose. Pinili ng Diyos yung babaeng balo na punta ni Elijah to challenge her faith in the last provision of her life. Para ano? Dahil mayroon purpose ang Diyos sa babaeng bao na hindi naman talaga siya Israelita, non-Jewish. Ibig sabihin, ang Diyos mayroon siyang unusual purpose sa bawat tao. Not just to be saved out of famine, but to feed His prophet. Ang pagpili ng Diyos sa babae nga punta ni Elijah, hindi para maligtas siya sa gutom, kundi upang pakainin niya ang propita ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Despite her fear and distress and a bit of doubt, sa kabila daw ng takot, distress na siya, maliit na pag-alinlangan, siyempre last arena na lang o will mamatay na sila. Pero ang babae sa kabila ng yan, nagkaroon siya ng distress, nagkaroon siya ng takot, nagkaroon siya ng a little bit doubts, ngunit sa kabila ng yan, siya po ay naniwala sa salita ng propeta. The woman's believed the Lord's promise of provision and trust Him when Elijah said. Naniwala ang babaeng bao sa pangako ng Diyos, bigyan siya ng grasya pagpapala, naniwala siya sa sinasabi ni Prophet Elijah, na sinasabi ng 1 King chapter 17 verse 13, pag-ibasa lang, Badyan Tuni, na sabi, do not fear. Praise the Lord. Sa Aklat ng Unang Hari, Kabanata 17, ang talata ay 13. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka, at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo, at para sa iyong anak. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Gabi utos ni Elijah. Elijah said to her, fear not, huwag kang matakot, huwag kang mahadlok. Go, gawin mo. Malis ka, gawin mo ang aking sinasabi.
but make me therefore a little cake first. Ang salita, but make me therefore a little cake first. Unahan mo og luto ng cake at dalhin mo sa akin. And after, make for thee, luto sa akin, kayo naman at siyong anak. Amen? Amen. Pero sa atin, pahirap po yun. Ito po challenge din sa ating buhay, hindi lamang sa babaeng bao, sa bawat Kristiyano. Kaya sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Cook me first the cake and bring it to me. Yung salita, lutuan mo ko una ng cake at dalhin mo sa akin. At ang maiwan sa inyo, maiwan sa akin, inyo na yung anak. At anong pangako ng Diyos? Pagkatapos ginawa ng babaeng bao, linutuan si Elijah, pinakain siya. Anong sabi? The flour was never used up, and the jar of oil never ran dry. Pagkatapos, salita ni Elijah, dito muna tayo sa una. 1 King chapter 17, verse 8 up to 16. Mahaba itong istorya. Gawin natin istorya, pero may malaking aral to sa bawat isa atin. Praise the Lord. Sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 17, ang talata ay 8 hanggang 16. Praise the Lord. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, 9, ikaw ay bumangon, paroroon ka sa Saripta na nanauukol sa Sidon, at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ang isang baong babae roon nang pakainin ka. Pakainin ka. Yes, sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Saripta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandun na namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. 11. At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. 12. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y walang kahit munting tinapay, kundi isang dakot ng harina sa guse. Dakot na harina sa gose at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. 13. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Amen. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. 14. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Amen. 15. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias. At kumain ang babae at siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Amen. 16. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Panagpakan po natin Diyos, mga minamahal. Mga minamahal, tayo mga ina ng tahanan, minsan tayo ang tumatayo sa ating bahay, tahanan, with regard to spiritual matters. Sumusunod na yung mga anak natin. Amen ba?
sa magitan ng kanyang ating pananampalataya, sa magitan ng kanyang ating pagsunod, katapatan, sinseridad sa salita ng Diyos. Na pinapangaral ng ating beloved dearly pastor, the prophet of God, sa mga preachers dito. Pag ginawa natin ito, yung pangako ng Diyos katulad sa babaeng Saripta na sinabi ni Elijah, ito po'y mangyari sa buhay natin. Dito to ang salita ng Diyos. Sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Do not fear. Gawin mo ang inuutos ko sa iyo. Lutuan mo muna ako una. Buti pa sabot, sa pagbibigay, kailangan unahin palagi natin una ang Diyos. Pangalawa lang yung sa atin. Utos ng Diyos yan sa babaeng balo. Kasi si Elijah, pinapunta doon ng Diyos. Pupunta ka doon. Mayroong babaeng bao doon, magpapakain sa'yo. So, pilinano na ng Diyos. Sa kahirapan ng panahon na yun, hardship of life because of famine, 3 years and a half, imposible. Siya'y propita ng Diyos, kaya sa pakainin ng Panginoon. Pero bakit pinapunta pa siya ng Diyos doon? Just to challenge the widow woman, nga although siya po'y non-Jewish, upang itong babaeng bao sa kanyang kahirapan, siya po'y hanguin ng Diyos at siya ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. If you believe the voice of the prophet. Sabi ng Biblia, believe his prophet and you shall prosper. Maniwala ka sa propeta at ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Magmuaswagon ka. Amen? Kaya lahat na sinasabi dito sa pulpito ng mga preachers, galing sa Biblia yan, paniwalaan natin. Kung sumunod ka sa challenge, kami nanawagan kami, we challenge you. Mayroon tayong krusadang gaganapin. Magbigay kayo ng pledges. Salamat sa mga kapatiran na nagkaroon ng panampalataya, nagkaroon ng generous heart sa Panginoon. Pumunta rito, naghatid sila ng mga pledges nila. Kaya na nagbigay, nakasobri, tuwang-tuwa ang Diyos sa inyong ginagawa. Natutuwa kami dahil nananawagan sa challenge namin para sa inyo, sumagot kayo. But the most nga nagtutuwa, nagagalak ang Diyos sa langit. Minsan lumalabas sa aming bibig like Prophet Elijah to challenge your faith. Katulad na ginawa ni Elijah sa babaeng baro, he challenged the woman. Very awkward pa. Very awkward challenge. Why? Tagutom, famine, hardship of life. Last na lang nila na pagkain, mamatay na sila pagkabukas. Very awkward na challenge. Pero pagpaniwalaan mo, hirap na hirap ka na, pagpaniwalaan mo sinasabi ng Biblia, paniwalaan mo sabi ng mga manggagaw, preacher, ng paniwala ng propeta, gawin mo yan, panampalatayahan mo yan, pag ginawa mo yan with all your heart, inuna mo ang Diyos. Sabi ng Elijah, umalis ka na, go and do. Uwaon ka na at gawin mo na. Lutuan mo ako una ng cake at dalhin mo pa, dalhin pa. Kaya yung pagbibigay, ginadala sa church po yun. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Gawin mo at umalis ka, go and do it. Umalis ka at gawin mo. Dalhin mo dito, ibigay mo rito, may aksyon. First, and Elijah said unto her, fear not, di ka matakot, na wala ka na makakain, bukas patay ka na, within 3 years and a half time. But go and do. Nakikinig ba kayo? Ang utos, fear not, then, kamakulon, go and do. Umalis ka at gawin mo ang aking inuutos sa iyo. As thou hast said, but bake me therefore a little cake first. Pakinggan yung salita. Make me therefore a little cake first. Kaya unahin mo palagi ang Panginoon. Unahin mo muna sunod ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Peter, I rather obey first God than men. Mas unahin ko una ang Diyos kaysa tao. Pag ang tao ng sita, ang tao ng Diyos,
sundin mo yung dahil salita ng Diyos. Cake me a little cake first and bring it unto me. Tamo, dalhin mo pa sa akin, ha? Palutuin ka pa. Dalhin pa doon. Grabe, servisyo pa. Kasi ang utos go and do. Fear not. And after make for thee and for thy son. Tapos dila mo sa akin at ikaw naman gagawa ng para sa'yo at sa iyong anak. Nung ginawa na nila, yung sabi ng Prophet Elijah, ang inyong mga lagayan ng arena, lagayan ng oil, For the said the Lord of God, which shall the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went, umalis siya, and did, ginawa niya, according to the saying of Elijah. Sumaagi ng salita ni Elijah. And she, and he, her house, did eat many days. Palakpakan po natin Diyos. Nung ginawa niya, umalis sa ginawa niyang utos si Elijah, siya ang babae at ang iyang anak at buong sambahayan niya, kumain sila araw-araw sa araw ng buwan, ng araw nila. Did eat many days. Nagkain, kumain sila araw-araw, maraming araw. Wala sila naramdaman na gutom, wala sila naramdaman na pamin, wala sila naramdaman na tagutom, nga drought, wala sila naramdaman. Bakit? Sinunod nila yung utos ng propeta galing sa Diyos. Yung inusundin mo pala yan, wala kang pakialam sa El Nino, wala kang pakialam sa kahirapan, basta sundin mo ang salita ng Diyos. Hallelujah! Kahit walang ulan pa yan, tag-init pa yan, ang Diyos, sabi ng babaeng balo, pinakain sila na maraming araw, wala sila magutom, 3 years na niya, wala magulan, hindi waramdaman yung kahirapan. Basta unahin mo ang Diyos, sundin mo ang ating Panginoon. Nilang tuburan sa grasya at pagpapala, hindi yung tao, hindi yung mga climate, kundi ang Diyos sa langit na gumawa ng langit at lupa. Mga minamahal, tingnan mo yung katapatan ng babaeng bao. The example, unusual, misis ko ito sa mga mothers. Nakita mo yung powerful option na ginawa ng Diyos sa babaeng bao. Nawa, kayo nga mga nanay, maging ganon kayo. Beloved sa assistant pastor, siya naging great example sa church natin, being a mother. 12 ang anak, pero paano nila pinalaki yun? Paano nila inaruga? Tumutulong pa sa beloved pastor. Lumaki ang ministry. Hindi basta-basta. The number of Christian people sa church na to. Kung kami lang nga dito, halos mahirapan kami. Pagbalanse sa lahat ng mga pangailangan, paglutas problema sa bawat mga churches natin dito. Lalo sila. Buong Pilipinas, buong daigdig yung tinitingnan nila. But still, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Naplastar, na ayos ang gawain. Dahil bakit? Inuunan nila palagi ang utos ng Diyos. Inuuna palagi nila ang gusto ng Panginoon. Eh sabi ko kanina, pag unahin mo ang Diyos palanginan ka. Pero kung naglilingkod ka sa Diyos para lang sa imong tiyan, lalo ka magutom. Ayaw ng Diyos yung paglingkuran mo yung tiyan mo. Yan sabi ng Biblia. These people serve na ang ilang Diyos hindi sa langit, sa tiyan. Pag imong Diyos sa tiyan, sabi ng Biblia, ang katapusan mo, kalaglagan. Whose end? If your God is in your belly, whose end is destruction. Because you mind earthly things. Pag sa isip mo, sanlibutan lang para makapira ka, makakain ka. So ang Diyos mo sa tiyan, ang katapusan mo, kasiraan. Whose end is destruction. Because you mind earthly things. Iniisip mo yung puro panglupa lang. Yung babaeng balo, hindi niya iniisip na mamatay na sila bukas. Hindi iniisip na magutom sila.
ang iyang sinunod, naniwala sa salita ni Elijah nga propeta. Ginawa niya, linuto niya una, patapos sila, ang salita ng Diyos galing kay Prophet Elijah, natupad, kumain sila. Hindi naubusan ang lagayan ng arena. Hindi nakulangan ang lagayan ng baril ng oil. Kumain sila ng napakaraming araw. Binusog sila ng Diyos, sobra-sobra. Hindi nabawasan, the Bible say. Hindi nabawasan ang lagayan ng arena. Hindi nabawasan ang lagayan ng oil. They eat many days. Kumain sila ng napakaraming araw. Wala nila maramdaman ang gutom, famine sa lugar na yan. Dahil bakit? Sumunod sila sa salita ng propeta. Kuminsan sina-challenge tayo ng Diyos. Ha? Inutusan si Elijah ng Panginoon, punta ka na doon. May babaeng mahirap mapakain sa iyo. It is a challenge. Awkward challenge. Pero sinunod, pinaniwalaan ng babae. Ang pinagpapala, yung babae, pamilya niya. Na sumunod. Amen? Naahawa sila sa kahirapan. The same time, si Prophet Elijah nabusog din. Kumain siya ng cake, nakainom ng tubig. Pero ang grabe yung pagpapala doon, yung babaeng balo. She and he and all his household. Kumain sila ng maraming araw. Palagpakan natin ang Diyos, mami naman. Amen? Naunawaan ba natin? Sumunod lang tayo sa salita ng Diyos. Huwag mo isipin ang kahirapan. Huwag mo isipin yung crisis. Huwag mo isipin yung El Niño. Huwag isipin walang-wala ka na. Sacrificial giving, last money, last food in your life, last money in your wallet. Gina-challenge ka ng Panginoon. Go and do it. And bring it to the church. Makita mo. Pagbukas mo ng lagayan ng bigas, hindi mo ubos-ubos. Lahat na needs mo sa imong kusina, hindi mo ubos-ubos. Ang bulsa mo, hindi mawalaan ng pera. The Lord increase the provision in your life. Pagpalain ka. Mapromote ka sa trabaho. Maingkresan ka sa sweldo. Protektado ka ng Diyos. Saan ka man pupunta. Galak na galak ka. Tuwang-tuwa ka. Spiritually. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Yun ang sabi, mapupuno ka, mapunuan ka lahat. Blessing, material, financial, physical, blessing. Tatlong pangako ng Diyos. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Wala tayo. And the barrel of meal wasted not. Walang nasayang. Neither did the cross of oil fail, according to the word of the Lord, which he speak by Elijah. Amen ba? Amen? Importante lang po ang pagsunod. Salita ng Diyos, i-challenge ka. Out from your tithes and offering. Magbigay ka pa ng pledges pag nananawagan yung mga preacher dito. Kasi yung lumalabas sa bibig namin, hindi aming salita yon. Salita ng Diyos. Lalabas sa bibig namin para to challenge you. To challenge us. Like the word of Elijah na challenge yung babaeng bao nga hirap na. Awkward challenge. But still, the woman believed. Naniwala siya at ginawa niya. Totoo ang pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Gusto niyo pagpapalain kayo ng Panginoon? Gusto niyo palain katulad ng babaeng balo? Walang nausik nga arena. Walang miawas nga uwil. Intact ang pagpapala. Ang taldiyaw sa harina, wala mahutdi o mahubsan. Ang tibod-tibod sa lana, sumala sa pulong sa Ginoo nga iyang gisulti, pinaagi kang Elias. Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe. Taldiyaw o tibod-tibod, wala mahutdan, wala mahubsan. Kung gusto nyo maawas-awas palaging blessing sa ating bulsa,
sa ating negosyo, pamilya, hindi mahubsan, hindi mahutdan, hindi maubusan, never wasted and never fail. Sundin natin ang salita ng Diyos. Huwag kang maging kuripot sa gawain ng Diyos. Bukas ang palad mo. Huwag mo titingnan yung kinaugma, bukas mo. Kaya yung babaeng balo, sinabi niya, kung lutuin ko to ang katapusan ng arena at lana, para lang sa aming anak, sa aking anak, sa akin, bukas, mamatay na kami. Tomorrow, we will die. Ngunit sabi ng Propeta Elijah, do not fear. Huwag kang matakot. Umalihwaon ka, gawin mo ang inuutos ko sa iyo. Lutuan mo kog una. O pagkatapos ka mo, makita mo. Hindi maubusan, hindi mahutdan ang tibod-tibod og lahat. Natupad! They ate many days of her life. Kumain sila, daghan kayo adlaw. Grabe. Sobra-sobra nga kain. O si Elias, miingon kanya. Ginsi mo na. Busa siya milaka og ayon sa mani. Og si Elias miingon kanya, ayaw kahadlok, ayaw og buha, lakaw og buhata. Ang ingon sa imong gisulti, apan buhati una ako o gamay nga torta man diay. Di man di hotcake. Sa mani di man ta magsinamtanay ning Bisaya o Tagalog. Gamay nga torta og dad-akan hini kanako og pagkahuman paghimo og alang kanimo og sa alang sa imong anak. Kay kini mao ang gipamulong sa Ginoo ang Dios sa Israel. Ang tadyaw sa arena dili mahutdan o ang tibod-tibod sa lana dili mahubsan hantod sa adlaw ang Ginoo magpaulan sa ibabaw sa yuta. Mikaon sila sa daghang adlaw silang kinabuhi. Gusto niyo ba pagpapalain ng Diyos? Sinong gusto pagpalain ng stasyong kamay? Buhata, gawin niyo ang ginawa ng babaeng bao. Believe. Have faith in God. Go and do it and bring it to the church. Sigurado, hindi maubusan ang iyong bugasan, ang iyong sudalanan. Tanan, everything that we need in our household, hindi po maubusan. Pangako ng Diyos. Diba? Matthew 6:33. But seek ye first. Sa Bible cook me first the cake. Sabi ni Prophet Elijah. The Bible say in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, lahat ng bagay, will be added unto you. Will be added. That's why wala mahubsan, wala mahutdan, nag-awas-awas. Kaya ang salita ng Diyos, and all these things shall be added unto you. Pag gamay na lang, punan naman sa Diyos. Amen. Maliit na laglaman, lagyan naman ng Diyos. Kaya, dagdagan man, and all these things shall be added. Added man. Added. Hindi naubusan. Wala na hubsan, wala na hutdan. Pirmi, puno. Yan yung pangako ng Diyos. Bakit? Pangunahin ng Diyos, kanunay niya palagi niyang punuan, dugangan, hindi mahutdan, hindi makabsan, puno palagi. Makakain tayo araw-araw sa ating buhay. This shall eat many days. Kung di kami karamdaman ka, sakit ngayon, I challenge you. Accept the Lord and be humble yourself, then be baptized in Jesus' name. Because the baptism in Jesus' name is for the remission of your sin. All of our sins is the fruit of our sins. Bunga nating kasalanan yun, yung sakit. Nagkakasala tayo. So para mapatawad ang ating kasalanan, you be baptized in Jesus' name. Acts 2:38. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus for the remission of your sin, upang mapatawad ang iyong kasalanan.
then matanggap nyo ang banal na Espiritu. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Para sa mga bisita yan, mga baguhan. So this is a challenge for you. Challenge. Gawin mo. If there is a challenge, do it. Go and do it. Gawin mo. Like, di ba, the widow, the woman, the widow, woman, ginawa niya, challenge. Last food, mamatay na sila. Wala tayong pag-asa sa ating sakit, wala tayong problema. Naubos ang pera natin sa ospital, wala na tayong mapuntahan. Why? Huwag hindi natin i-grab ang challenge. Gawin natin. Tanggapin natin, Panginoon. Maglingkod tayo. Pabautismo tayo. Simba tayo. Humble yourself. Pag umaba tayo, who we are. Abogado man tayo, profesional man tayo, anong natapos natin, kalimutan natin yan. Sa Diyos, wala abogado, wala profesional. Simple lang. Gusto ng Diyos, simple ka lang ang tao. Wala kang alam. Kaya ang Panginoon mismo nagpakumbaba sa luta. He humbled himself. And He's faithful unto death. Naging tapat sa hanggang kamatay. Even in the death, in the cross. That's why He has given a name above every name. Kung gusto natin itaas ng Diyos, papalain tayo. Magpakumbaba. Amen? That is a challenge sa lahat ng mga newcomer, mga bisita namin nandito ngayon. Gawin yung challenge. Sumunod kayo sa Diyos. Sa mga katandugay ng Kristiyano, itong challenge for you. Like the widow woman. Gawin po natin. Last money, last bread, last food, ibigay natin. Pakita natin ang ating panampalataya, katapatan sa ating mahal na Panginoon. Don't worry about tomorrow. Do not fear about tomorrow. Di alam na ng Diyos ano mangyari bukas natin. Siyang nakaalam. Hindi tayo kulangan. Hindi tayo pabayaan natin. Awitan natin, Diyos mamnaba. Ang Diyos nating pinaglingkuran, buhay at mga pangyarihan. Totoo ang kanyang salita. Totoo ang kanyang pangako. The jar of flour was not filled. The jug of oil became empty, according to the word of the Lord that spoke by Elijah. Ang tadyaw sa harina, wala mahukdan. Ang tibod-tibod sa lana, wala mahupsa. Sa magitan ng salita ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Jesus. Sing it, hallelujah. From your heart, express your thanksgiving and gratitude to God. Buhay ka nga Diyos. Buhay ka Lord, buhay ka. Buhay ka. Puno ka sa grasya. Totoo ang salita. Baka may mga bisita tayo dyan. Galing natin sa gitna. Salamat Lord, salamat.
shall not live by bread alone, but by bread that proceeds from the mouth of God. Jesus, hallelujah. Hindi tayo mabuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na lalabas sa bibig ng Panginoon. Ang babaeng bao naniwala sa salita ni Elijah, kaya pinagpala siya. Nagpagutom na sila, pinaniwalaan ang salita ng Diyos. Pinagkain sila ng Diyos. Pinagpala sila. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sabi ng awit, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Ang babaeng balo, hindi siya natakot katapusan nga rin na mamatay sila o bukas. Pininiwalaan niyang salita ni Propeta Elijah. Ginawa nila. Pinakain sila ng Diyos. Ilang araw. Ilan sila pinagutuban, ilan sila pinabayaan. Kung hindi, ang anak niya may sakit yun. Pinag-pray ni Elijah, binuhay ng Diyos at pinagaling kanyang anak sa karamdaman. Grabe yung pagpapala. Material, physical, higit spiritual. Pag tayo sumunod, tumalima sa salita ng Diyos. Mahal na mga bisita, you are so blessed today not to be here. The Lord bring you here. Mga kapatid, tanggapin niyo ang Diyos, although nga tinanggapin ang Panginoon. Hindi ko nagkamali because you're also a minister of God. Just to be humble yourself. Ask forgiveness from the Lord. Kung saan tayo nagkulang, nagkasala, then you have to go and do it and rebaptize in Jesus' name for the remission of your sin. Subukan nyo. Makita nyo yung kagalingan ng karamdaman. Pagpapalang material, spiritual na bagay. Wala imposible at wala naman wala sa atin. Kung sumunod na tayo tumalima sa salita ng Diyos, tayo makinabang. Ang babaeng bao, tumalima sa salita ni Elijah na propeta, siya ang pinagpapala. Hindi siya nagutuman. Taas yung kamay. We are pray for you. Tindog. Hindi siya magatindog. Tindog na taas yung kamay. Yun. Yeah. Taas yung kamay, ipiyong yung mata. Follow my simple prayer of acceptance and repentance. Sabihin nyo, Amahan ko sa langit, sa ngalan ni Jesus, Lord, tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Lord, patawarin mo ako. Saan man ako nagkasala, nagkulang, nagkamali, hindi ko pa nasunod ng kompleto ang kalooban mo, patawarin mo ako, Lord. Please, forgive me. Write my name in the book of life. Heal all my sicknesses. Pagaling mo karamdaman ko. Prove me now that you are the God and you are the greatest physician. Save me from the hands of Satan, from the bondage of sin, and bring me unto your marvelous light. Make me a real Christian by heart, in deed, in truth, and earth of eternal life. Save me, Lord, in Jesus' name. Thank you so much, Lord, sa mga baguhan, bisita ni Akaron. Nagtalima sa salita. I beseech you, God, to bless, forgive the sin, right in the book of life.
Bless them so much, Lord. Whatever problems they have, grant mo, ibigay mo sa kanila, Lord. So, dalangin mo na, Pastor, yung time prophet in this ministry. In Jesus' name, amen and amen. Lahat po tayo dumalangin, Ma'am Nal, God bless po. Mamaya, balik kita. O niya na tayo magbabutismo. May bautismo ang kita diya. May kita yung baptismal tab, may tayo ilisan nga salina. So, pagkatapos ng closing prayer, pwede po ipasabot ng mga kasama kong preacher. Pabautismo kayo para makomplito. Hindi masayang kining adlaw, managanhin mo dire. Para sa inyong grasya, benepisyo ito, hindi po sa amin. Kaya kami, nagsulti lang ng tinuod. Manalangin tayo lahat pag-igsunan sa lahat nating needs, pangailangan natin. Hallelujah! Opo na kilang Diyos, mula sa pangalan Jesus, mula Panginoon, sa oras na nito kami susumamo sa iyo. Sa unang dalangin ng aming nilibila mo ng pastor na ito kami susumamo sa iyo, Lord. Nasayod ka, alam mo ang aming mga tinadalang problema. Sa physical man, spiritual man, financial man, material, Lord. With regards to our business, work, sa lahat namin kikita, ginitinaan, source of income, pagpalain mo kami lahat, Lord. Pangako mo, tatlay triple blessing, bigay mo sa amin, Lord. Beloved, I wish above all things that to miss, prosper, and be in the soul prosperity. Ipagano mo sa amin triple blessing, Lord. Pagalingin mo kami sa aming karamdaman. Pagpalain mo kami sa financial material. Higit sa lahat sa spiritual, pangawakan mo kami. Kaya kami palagi madasigo, may panampalataya sa iyo. May pagtitiwala sa iyo. To go and to do it and to bring to your house the blessing, Lord. Tulungan mo kami, pagpalain mo kami sa araw na to, sa sanga pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Nakataas isang kamay. Kung may problema ka, dalawang kamay taas, pangayo ka sa Ginoo. Kung may sakit ka, ang isa nakataas, ang isa pandong sa imong ulo. Banlungon nato ni rebuke all your sicknesses, problems, poverty, weaknesses, bibukin natin, Lord. Upo na kilang Diyos, babang kapangyarihan sa unang talay, malapas o minsan pa ulit. Baba ang iyong kapangyarihan sa amin sa lahat ng webcast, abutin mo silang kapangyarihan kaman. I bind the powers, demons and infirmity, sickness and diseases, cast out from the children right now in the might of Jesus. Bless the children, financially, physical, spiritual, evil devices, and their poverty in the life road. Heal the sickness right now, my God. In Jesus' name, receive healing from your soul being right now, my God. In Jesus' name. Amen po sa Lord. Hallelujah. Palagpakan natin, Diyos, maminamahal. Lahat tayo ay tumayo, manindong kita. Mulokso kita, bulog abisis. Kadanggikan sa kasing-kasing, singgit good. Hello, Pastor! Hello, Pastor! Hello, Pastor! Amen. Salamat sa ating Panginoon. So, mga minamahal, sa Wednesday, mayroon tayong midweek service. Huwag kayo mag-absent, maningkamot, palagi mag-fellowship, para tayo lalo pagalingin, papalain ng Diyos. Ang oras na to sa Miyerkules, 4:30 in the afternoon until 8 o'clock sa gabi, ating midweek service. Then ang ating Friday, ating overnight prayer, magsugod ng alas 9 sa gabi, Biyernes, mahuman ka na ay alas 2 lang sa buntag sa Baduna. No? Overnight prayer man na. So mutong Sunday natin, 8:30 in the morning until 2:30 or 3 o'clock in the afternoon. Depende po sa moving ng Holy Spirit. Matuloy tayo, may mga sit karamdam, balitian, diri unya, magpalihas kamusto nga, magpapandong siyong kamot, isto nga, after that, atong lingkuranan, tabangan, tagamada, iagin nyo sa mga pledges box dyan, ang ating mga kailangan natin yung mga pledges, mga subri po, iabot nyo lang sa information table, mga minamahal para kayo papalain ang ating malapanginoon. Magkuha muna tayo special offering. Opo, nakilang Diyos, ang malas pa Jesus, Panginoon, sa hindi nagsasawa, nagbigay ng mga special offering para sa church. Ibalik mo na makalimutan sa palangin sa ila, Panginoon, pagkabuala, Pastor. In Jesus' name. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka niya, mabigay at bibigyan na maraming biyaya. Siksik, lingling at tumaba, ay ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka niya, ang bigay at bibigyan
Mga minamahal, ulahi manggulirigi hatod ang sulat. So, kindly na lang magtinabang kailan ta. Yung dalawang adults choir, mutindog dito sa gate, magdala ka mo ng offering cloth. Tanan kay sunan ni mo gawas, ay ha ba mo gawas sa gate kung human na mo hulog sa offering cloth na yung abuloy. Kasi ang pag-umangko ni Brother Jose, agbalo nga itong adults choir, ay may panaw na, ikuha na si Ginoo. So, nangayo po siya ng hinabang, no? Kindly lang. May magtindog dito, mag-meet offering cloth sa gate, kasi alanganin na eh. So, tanan kay sunan, mag-agi mo sa gate, hindi magmumulupad sa gate, iagin nyo muna sa offering cloth ang inyong. Kinasing-kasing nga, abuloy. Abuloy, no? Sa pamangkin ni Brother Jose Agbalog. Amen ba? Amen. Nag-closing prayer na ba? Wala pa. Talaga, tigulang na. Brother Cesar Paburo, closing prayer na to. Ready na yung booth ni para sa Mother's Day natin. Libre pa picture. Lord, hallelujah. God bless ka naman, beloved. Yes, God hallelujah. bless ka naman, mahal Panginoon. Ang putos ng pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kami pinakamahal mo, Diyos, man sa langit, ginusong tag sa kinabuhi. Magbubuhat sa langit sa yuta sa pangalang pinakamahal na Panginoon Kristo. Anay mo makarakan, mahal na Panginoon sa iyong kapuno nagatapos sa wapagsimba diha kanimo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami ang pasalamaton, Ginoo. Gidasig mo kami, mahal na Panginoon, kami. Magapagsimba kanimo ni mga adlaw, Ginoo. Salamat gikan sa imsihan. Ug sa joyful, mahal na Panginoon. Ug sa suli, mga maalawiton, mahal na Panginoon. Salamat sa balahan mong presensya. Bisan pa man sa mabuhing kadaugan sa makigsuunan, mahal na Panginoon, mga alawiton, mahal na Panginoon, sa mga adults choir, children's choir, mahal na Panginoon, pioneers choir, generation, pioneers choir, mahal na Panginoon, salamat, Ginoo, hallelujah. Bisan pa man sa mapagpasabot, sa mga paghatag, sobra sa insakto, mahal na Panginoon, maugayo susi sa panalangin, mahal na Panginoon, bisan pa man, Ginoo, sa mga pulong, Ginoo, nga mo'y naghatag ka na mo kadasig, pagkaon sa mga kalag, mahal na Panginoon, pati sa pagtuo, pagsalig ka na kanimo, Ginoo, hallelujah. Imo Ginoo, imo mga pulong, Ginoo, magpuyo kanunay sa mong kasing-kasing, Ginoo, among makinabuhi, mahal na Panginoon, hallelujah. Bisan pa man, Ginoo, sa mga pagpauli, mahal na Panginoon, sa makigsunan, mahal na Panginoon, sa mga panimalay, ikaw, Ginoo, makiguban kanila, mahal na Panginoon, dalang kalipay, Ginoo, sa sunod panimbahon, ikaw magapabalik usab, mahal na Panginoon, bisan pa man sa mga bisita, Ginoo, hallelujah, ikaw, mahal na Panginoon, magapatubo silang pagtuo nga na kanimo, Ginoo, nga dili lamang karon ra nga mga adlaw sila magatambong, mahal na Panginoon, kundili kutob, Ginoo, sa imong pagbalik, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, nagangisap kami kanimo, ikaw kanunay maghatag espesyal nga kalakasan, mahal na Panginoon, sa among mahal na pastor, Mr. Almeida, Ginoo, hallelujah, wala may mahimo kung wala imong tabang kining tanan mga pagampo, paghangyo, diha gud siyang pinakabuutan, gamhalan nga pangalan, sa pangalan ni Jesus, in Jesus'